Good morning po sa ating lahat. Ayan, yan po ay araw ng Huwebes. At ang ating pong oras ay ganap na ika-5:19 ng umaga. At ngayon nga po ay May 2. Yan, so ikalawang araw po ng buwan ng Mayo. So tayo po ngayon ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang ito ay magsilbing gabay natin sa araw-araw na ating buhay. So, muli ay samahan po ninyo ako mga kapatid sa isang oras na naman na ating pag-aaral. At bago yun ay pinaanyayahan ko kayo na tayo po muna ay dumako sa panalangin. So, hiligin po natin ang banal na Espiritu Santo na pangunahan tayo sa ating pananalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos at amang makapangyarihan sa lahat. So, umaga nito, Ama, ay dumadapo kami sa iyo sa oras ng pananalangin. Sa gabay ng banal na Espiritu, Panginoon, ihanda mo ang aming mga puso, gayon din naman ang aming isipan. Alisin mo nawa, Panginoon, ang bagay na nagiging sagabal, Panginoon, o umaagaw ng aming atensyon. Pagkus, Panginoon, ay bigyan mo kami ng puso na handang tumanggap ng pagtuturo, ng pagtutuwid, upang sa lahat ng bagay na amin pong tatalakayin ngayong umaga ito ay maging gabay namin, Panginoon, habang kami ay naglalakbay sa mundo ito. Gayun din naman ay sa pamamagitan nito, mas lumalim at tumatag pa ang aming pananampalataya sa iyo bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Ama, itinatas namin sa iyo ang buong maghapong ito o ang buong araw na ito, Panginoon. Ilayo mo nawa kami sa mga uri ng kapamakan at ingatan mo kami sa pagpasok namin sa aming trabaho, sa eskwelahan. Ngayon din naman yung mga maiiwan namin sa aming tahanan, patuloy na igawad mo ang iyong pagpapala, ang iyong proteksyon. Ama, ikaw rin ang nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa. Ikaw po ang aming Diyos na nagpuprovide ng lahat ng pangangailangan. Because you are our great provider, God, at kailanman ay hindi mo kami pinagkukulang. Kaya din naman, dalangin namin ang aming mga kapatid, kaibigan, mga kakilala namin kaopisina, sino man Panginoon may karamdaman, pisikal, nawa ay iunat mo ang iyong pagpapalang kamay. Lord God, sa iyong kalooban, kung naisin mo, Panginoon, at ipag-uutos mo, kami ay gagaling sa lahat ng aming karamdaman. Hindi naman patuloy ko pinapanalangin ang mga kapatid na patuloy na tumututok at nakantabay sa programa mo, Panginoon, sa iyong patutunan. Na sa pamamagitan nito, Panginoon, makasumpong sila ng kalakasan, ng encouragement, at makasumpong sila, Panginoon, ng pagmamahal, pagkalinga sa pamamagitan ng iyong mga pangako sa iyong salita, Panginoon. Hindi ka po nagkulang sa amin, Panginoon. Ikaw ay lagi nag-aanyaya, Lord God, na mangusap ka sa lahat, Panginoon, na nakatutok sa programa ito, Panginoon Diyos. Itago mo nawa ang inyong lingkod. Ikaw po ang mangusap sa amin, pangunahan mo po kami, at ikaw po ang may pahayag, hindi po ang aking sarili, kundi ikaw po lamang, Ama. Ikaw po lamang ang maitaas sa pamamagitan ng anak ni Jesucristo. At dinadalangin namin, Panginoon, na ikapos mo ang kaaway at inaangkin namin ng tagumpay sa umaga rito sa ngalan ng iyong anak ni Jesus. So, once again, ay maraming salamat po sa mga
masugid nating sumusubaybay sa palatuntunan ito, mangyari po lamang na paki-like and paki-share po, para mas lalo pang madami ang maabot ng palatuntunan ito na disenyo ng Diyos. Okay? So, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, katropa, at sa kasamahan natin dyan sa Armed Forces of the Philippines, do sa tatlong major service unit, ang Philippine Army, ang Philippine Navy, gayon din naman ang Philippine Air Force, kasama na rin yung ating mga kapatid sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, sa Bureau of Jail Management and Penology, saka yung mga kaibigan natin sa civilian and private sector, paki-share po itong ating programa. Ito po ay palatuntunan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Right? So, simula po tayo at sa buhay po nating mga kapatid ay nakatitiyak tayo na marami tayong pinagdadaanan. No? At yan nga po ay winika ng ating Panginoong Jesucristo that in this world you have tribulations, but in the Lord Jesus Christ we have peace. Okay? So, dahil yan sa katotohanan na tayo po sa mundong ito ay manlalakbay lamang. Sabi nga po ng Book of Colossians, our citizenship is in heaven. So, pansamantala lamang po tayo dito, no? But, even though na tayo ay naririto, yung pangako ng Panginoon Diyos, hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga po, nag-iwan po siya, no? Naririto po yung banal na Espiritu upang siya ang gumabay sa atin. Katunayan, sabi po ng Book of James, okay, ng Aklat ng Santiago, on James chapter 1, verse 2 hanggang 3, no? Ang sabi po doon ni Apostol Santiago o ni James, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. So, consider it pure joy. No? At hindi naman po sinasabi na dapat tayo ay matuwa sa lahat ng pagsusulit na dumadating sa ating buhay. Hindi naman po sinasabi ni Apostol Pablo na pag may problema ka, dapat magsaya ka. Dahil ang katotohanan po ay hindi naman po masaya, ang ating pakiramdam kapag tayo po ay dumadanas ng pagsubok. Yan po ay real talk, Hindi naman po talaga tayo mag-i-enjoy sa mga problema sa buhay, Yun nga lang ang kaibahan po, pag tayo po ay may Diyos, may pananampalataya sa ating puso, nandoon po yung kagalakan. Yung kagalakan ay in spite of everything, in spite of our struggle, whatever circumstances na meron tayo, ay meron tayong yung pananampalataya, and this faith uh, gave us joy because we know deep in our heart we have a more powerful God, which is bigger than any of our problem, which is bigger than any of trials na dumadating sa buhay natin. That is the reason that Apostle James um, told us to have joy in the midst of trials, no? Dahil kung hindi po ay mamimiss natin yung opportunity, gaya nga po na sinabi natin kahapon sa pangangaral, that every trials in our lives, it is an opportunity to build our faith, right? So, all of trials, all of the testings that we have been through, these are designed. No, it is not happen because of an accident. Because our God is a sovereign God. He is in control of everything, and He had a plan for every one of us. Okay, so mean to say, every struggles that we face is an opportunity for us to develop and to build
our character, to develop our faith, or to strengthen our faith. Okay, so kaya nga, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because we know that this testing of our faith, it will develop and results into our perseverance. Right? So, mga kapatid, God can make all things na pangit sa ating paningin and gamitin niya ito as pagpapala sa ating buhay. Okay? No, yung mga pangit na bagay, God can turn it into blessing. Yung mga bad things that happen in our life, God can turn it into a blessing, right? Because He is a sovereign God. He designed everything, no? Actually, ang ating passage po ay matatagpuan po natin on Romans chapter 8, verse 28. At ang pagkakasabi nga po doon sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So, mga purpose po, no, yung bagay na nangyayari sa ating buhay. At ang purpose na yan, on verse 29, it says, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So the primary objective po pala ng ating struggles na nangyayari sa buhay natin, yung mga pagsubok sa buhay natin, not only to develop perseverance, no, but to develop our character, no, to be transformed into the image of His only begotten Son, which is the Lord Jesus Christ, ano, to live like ano like a Christ character, no, to be transformed, na mabuhay sang-ayon sa kanyang anak, sa imahe ng kanyang anak na si Heso Kristo. Ayan, so yun po pala ang pinaka mere purpose ng mga bagay na pangyayari sa ating buhay, to strengthen our faith and also to develop our character, no? To be transformed in the image of our Lord, the Lord Jesus Christ. No? Yan po yung pagkakasabi ng Romans chapter 8:28. Mga kapatid, no? Mga giliw kong tagasunod sa ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines, even in sa local government units, alam po natin that in the chemistry of the cross, in the chemistry of the cross, God takes things that in of themselves, yung mga tingin natin ay pangit, He puts them together. Yung mga pangit na bagay, He put everything together. So tulad ng isang chemist, ay pinaghahalo niya yung mga bagay na maaring lason, o yung mga bagay na toxic, and they mix them to make a medicines that brings healings. So yung nakikita natin sa cross, ang sabi po ng Isaiah, kung babasahin po natin ng Isaiah, even in on 1 Peter, ang sabi doon, God took on the cross all of our iniquity. He bore on that cross, He bore on that tree all of our iniquity, lahat ng ating kasalanan ay ipinako na ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, kasama ni Kristo na namatay. Ang kagandahan ay muling nabuhay ang ating Diyos para sa ating kaligtasan. Amen. So, hallelujah. Praise God. So, tulad po ng isang scientist, o ng isang chemist, they mix yung mga tinatawag natin ng mga yung mga elements na maybe it is poisonous, but they mix it together to make a medicines that brings healing. Okay? So, gaya na lang halimbawa po, tayo po ay gumagamit ng asin. Right? So, importante po yung asin sa ating hapagkainan on our meals. So, this table salt, alam ba ninyo na itong asin na ito, this table salt is made up of both sodium and chloride. It is made both of sodium and chloride. So, by itself, alam naman natin that sodium
is a deadly poison. Di ba? Okay? So, nagulat kayo, no? Na yung asin natin ay naglalaman pala ito ng isang elemento na lason tulad ng sodium, no? Ayan, sodium is a deadly poison. And so is chloride, no? Yung chloride na yan ay isa ring lason. Pero pag ito ay pinaghalo ng mga scientists o ng mga chemists, no? They put it together, then ito ay nagiging asin. At yung asin, importante yan sa ating katawan. Importante yan sa ating pagkain. Importante yan sa ating hapag. No? So, because salt flavors food and a certain amount of salt is necessary para din sa ating katawan. Kailangan din natin ng salt. No? So, we cannot live, actually, we cannot live without some salt in our system. So again, titingnan natin, may mga bagay na sa tingin natin ay pangit, pero yan ay pinaglalahok-lahok, pinag-uugnay-ugnay ang mga bagay na yan para sa kabutihan natin. But if we fail to look at the objective of everything, if we miss out yung pinaka-objective ng mga pangyayari ng our circumstances in our life, then therefore we miss then yung opportunity to build our faith, to strengthen our faith and to develop our character, right? So just like the chemists, they mix some elements which might poisonous or toxic, but when they mix it together, it will result into some things na kapakinabangan sa lahat ng katauhan, gaya nga po nung sodium and chloride. When the chemist mix these two elements, it will result into a table salt, and that table salt, it used to flavor our meals, and that table salt is kailangan po ng ating body, ng ating systems, right? So gaya ng sinabi ko kanina, God can take things that are bad and put them in the crucible of His wisdom and love. He works all things together for good, and He gives us the glorious, wonderful promise that He will do so. Okay? So mga kapatid, may purpose po yung ating struggle, yung mga paghihirap na pinagdanaanan natin. Kaya nga sabi po ni Apostol Pedro at Apostol Santiago, consider it joy. No? So, mga kapatid, it has a purpose because our faith is like, it's more than precious than silver and gold that dumadaan po doon sa furnace of fire para to purify our faith. The same is true. It developed our faith. It built up our faith as well. It developed our character to be transformed into the image of His Son, the Lord Jesus Christ. So, we all know that the Lord Jesus Christ, ginapitan niya ang sting ng kamatayan ng kasalanan. Right? So, we now have the victory over sin and over Satan. So, ito nga po pinag-aaralan natin on Romans 8:28 hanggang 29, nagtuturo to sa atin that we are victorious in any circumstances because God has victoriously, nailed everything on the cross. And that's why sin is no more dominion over us. Right? So, the problem is, we fail to see, na itong mga bagay na ito. At we consider it na pagpapahirap sa ating buhay. So, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, all things work together for good. Pero meron tayong dapat makita, dapat pag-aralan, dapat napansinin. At sa umagang ito, yan po yung ating pag-aaralan, yung Romans 8:28 hanggang 29. So introduction pa lang, lessons na talaga, di ba? But anyway, as we dive deeper dito po sa Romans 8:28 and 29, ay makikita natin that God works together to help us not to overcome our circumstances. So, first point, ang unang bagay na dapat makita natin dito sa Romans 8:28 hanggang 29 is the certainty of God's promise.
Notice that in the verse, it begins that we know. No? So, sigurado tayo because God said, we know. Apostle Paul says, we know. So, this phrase, is not a conjuncture. This is not happens instance, or this is not perhaps, or this is not maybe. This is ironclad of certainty. Ito ay tiyak tayo, nakatitiyak na tayo that we know, alam natin that we know all things work together. It is not a hope. It happened and it continuously happened. It is not a vague opinion but merely it is the truth, certainty. Tayo ay nakatitiyak. That's why it started from the word we know. It is not a conjuncture. Okay? And this is not perhaps, this is not maybe, this is not what you say that an happenstance, but it is an ironclad of certainty. Right? So, sometimes it may look that if God's plan, that minsan ang tingin natin, that if God plans ebb and flows, but in God's timing, His plan will be high tide. We can be certain we live by His promises. So, we know. So, when God says something, ando doon, yung certainty, nando doon. We know. Alright? So, alam natin na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ating kabutihan. So, again, certainty, the next thing is the completeness of this sentence, The second thing is the completeness of this promise. Kanina, we know. Ngayon, makikita natin, mababasa natin, we know that all things work together for good. So, ando doon na yung complete sentence na, hindi na lang siya phrase, right? So, that's a big promise, mga kapatid, That's a big promise. But if it's there, and it's absolutely certain, Ibig sabihin, we know, right? That is certain. And not only that, it is a complete promise because we know all things work together for good. It is a complete sentence that say everything work together for good. All right? So, ang ating Diyos ay nagtuturo sa atin ng mga bagay o binibigyan niya tayo ng o inaalaw niya yung pagsubok sa ating buhay para bigyan tayo ng mga aral, ng lessons. Because He is our great teacher. And He usually all the times He give us tests not to napahirapan tayo but to build our faith, to strengthen our faith. And amidst of that, ando dun po yung pag-antabay at yung pag-alalay ng Diyos sa atin, mga kapatid. And that is for sure, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Bakit? Kung nasabi yan, sa banal na kasulatan ay napapatunayan natin, maraming beses nating napatunayan na katala doon ang kasaysayan ng ating mga ninuno, ng mga naunang Kristiyano sa ating buhay, At ang kapanahunan nga ng Old Testament, isang bagay doon isa sa mga paborito ko ay yung kasaysayan po ni Joseph, Alam naman natin that uh, terrible things happened to Joseph, Siya po ay binalak patayin ng kanyang 11 kapatid. Siya po ay hinulog dun sa pit. Siya po ay ipinagbili doon sa mga merchants as a slave. Siya po ay nakulong at siya po ay pinagbintangan, inakusahan ng panghahalay sa asawa ni Potiphar. But in the end of the story, lahat ng pangyayari sa buhay ni Joseph, ito pala ay nakaplano, Nakaplano. Ito pala ay grand plan ng ating Panginoon Diyos na God's allowed those bad things sa ating paningin kay Joseph for a greater purpose, and that is to save life, to preserve the life or yung angkan ng mga lahi ng mga Hudyo. Kasi alam naman natin, later on, Joseph ay siya ay naging isa sa ikalawa na makapangyarihan sa bayan ng Ehipto during his
time. So, yung mga pangyayari sa buhay ni Joseph, yung pala ay magkakalakip-lakip sapagkat piniprepare si Joseph for a greater or for a bigger responsibility. And that is yung siya ay maging ikalawang pinakamataas na pinuno sa bayan ng Ehipto, and that is to save more lives. You know, God allows bad things to happen to Joseph to prepare him for a bigger responsibility, for a greater responsibility, and that is to preserve the Jewish nation, or the Jewish people. Right? So, alam natin yung pangyayari kay Joseph, ano? So, think of all those things, of all those terrible things that happened to Joseph. He was maligned by his brother. He was thrown into a pit and sold into slavery. He was lied about and accused of rape. Then he languished in prison. But Joseph, as he looked back, said something that is my gaya nung nakasulat sa Romans 8:28, ano, na these things happened to Joseph. Nasa tingin ninyo, no, nasabi niya doon na sa kanyang mga kapatid, ano, sa Genesis, kung mababalikan natin yung Genesis, ang pagkakasabi niya doon sa kanyang mga kapatid nung hinaharap niya, uh, for you, maaring iniisip nyo na ang ginawa nyo sa akin ay isang karumal-dumal, isang kasalanan, an evil things against me. But God meant it unto good, to bring to pass as it is in this day, to save much people alive, sapagkat nagkaroon nga po ng matinding taggutom sa bayan ng Israel during that time. Alright? So, ayun po ang katotohanan doon, mga kapatid, ano? So, magandang umaga sa aking classmate, si Master Sergeant Leon Ala. Okay? Ganun din kay sa aking classmate, si Jeffrey Guarin. Gayon din kay Ma'am Meryl Tolentino, na patuloy na nagpapadala ng stars. And this time, 100 stars yata yung pinadala niya. Ma'am Meryl, maraming salamat po. Ano? Si Ma'am Meryl Tolentino po ay ang isang ano po, no? Ito po, napakagaling po nito na siya po yung nagplaplano ng mga civic, socio-civic works, ano? Napakagaling niya po na gumawa ng mga action plan. Okay? Siya po ay from Pasig. She's my classmate during our time dun sa Christian, sa PCU, Philippine Christian University, nung kami po ay kumukuha ng Masters on Public Administration. Yan. So magandang umaga sa MMPA 11, ano? Sa Master in Management, Major in Public Administration. Gayon din sa aking classmate si Nelson Rangas, Ching, classmate, magandang umaga sa iyo. So gayon din si Ma'am Jennifer, no? Brantner Jennifer. Maraming salamat sa iyo, Ading, kay Jennifer Brantner. She's watching from USA in Texas, ano? In El Paso, Texas. Yan, international po yung nararating ng ating programang ito. Alright? So, maraming salamat. So, Jeffrey Guarin from Sorsogon and Meryl Tolentino from City of Pasig. Yan. Okay, so more power to you, Ma'am Meryl, and may God bless your future endeavors. Okay, so balik po tayo, no, sa ating pong pinag-aaralan. We know, we are certain about this, and God's plan is complete because it worked together for good. It has a purpose, no? So, because our God is a teacher, He teach us a lessons for us para tayo ay lumago sa ating pananampalataya, ano? Sa yung ating pong example, yung mga bad things na nangyari kay Joseph, ito po ay nagkakalakip-lakip, ano? It works together for good. So, pero itong mga bagay na to, we know that it is certain and we know that it is complete, ano? But it has an objective. So, number 3, yung cause nito. Okay, right? So, the third thing is the cause of the promise. Ano nga ba yung pangako na ito? No? We know, no, that all things work together for good. No? But the idea here is the idea that things inherently in and on of themselves, automatically it work
for good, no? Automatically it worked for good, for good. Sabi nga dito, sangayon sa isang scholar, ano, itong sentence na to, it literally, this verse, it says, we know that God works on everything, on all things together for good. Ibig sabihin, lahat ng pangyayari sa atin ay ginagawa ng Diyos para sa ating kabutihan. God allows everything para sa ating kabutihan. Alam din naman natin sa Book of Philippians that everything work together for good, that all good things comes from God. Even yung ating trials, ano, our struggles, yung ano natin, yung mga afflictions natin, okay? Our adversity, God can turn it into a blessings, into good things. Those bad things can, kayang-kayang gawin ng Panginoon yan bilang pagpapala sa ating buhay, Because we know that in everything, God's work for good for us, okay? But in these letters to the Ephesians of Apostle Paul, it clarifies the point. Kanino nga ba, ito ibig sabihin, in whom also we have obtained an inheritance. Okay? Because being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Ibig sabihin, if there were not a God in glory, there will not be the promise of Romans 8:28. And what is that promise? What is that promise? Kanino ba yung pangako na yon? Right? So, ano ba yung cause, ano ba yung objective ng promise na yon? We know that God is not dead because God or the Lord Jesus Christ is risen from the dead. And we know that kung ang Panginoon, which is in glory, ay nangako sa atin, ibig sabihin, itong pangako na to, mga kapatid, panghawakan natin that dahil walang ipinangako ang Diyos, walang salita na lumabas sa bibig ng Diyos na hindi nangyari. So, lahat ng bagay na to ay gagawin niya sa ating buhay. And what is that? What is that? Ano ba yung pagkakasabi niya on Romans 8:28? Ano yun? Gaya ng nabanggit ko kanina, That is for our own good. Kanino? Sa kanila na kanyang tinawag ayon sa kanyang purpose. Na tinawag ng Diyos to them who are the called according to His purpose. So, meron palang plano, grand plan ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Gaya ng sinabi ko kanina on verse 29, On verse 29, mga kapatid, ang Panginoon kakibat ng pangakong niyang ito, Kung tayo po, ay yung kondisyon na kanyang binigay, though we know all things work together for good, for us, for the believers, for the Christians, na nagmamahal sa Diyos, to them that love God. So, alam natin po, that we are certain about this promise, we know, kaya nga we know, because we are certain. Alam din po natin that this promise is a complete sentence, is a complete. We know that all things work together for good. At alam din po natin, mga kapatid, that aside from that, the objective po nito is for our own good, right? Pero merong kondisyon, and that is to love God. Okay? So marami sa atin nagsasabi na mahal natin ang ating Diyos, Marami sa atin nagsasabi na whatever it takes, hindi magmamali yung ating pag-ibig sa Diyos. Alam mo, yung bagay na yan ay winika din yan ni Apostol Pedro. Nung panahon do sa prayer of garden, do sa garden at Gethsemane, while the Lord Jesus Christ is praying, at nagbabantay itong mga apostol, dumating yung mga tao, with the Roman, yung sundalo ng high priest during that time, and hinuli nila ang ating Panginoong Hesukristo dahil dun sa kasalanan na ipinapatong sa kanila, that he is claiming that he is the promised king from King David, from the lineage of King David,
And kiniklaim ni Jesus that He is God. So, yun yung mga ipinapatong sa kanya, pinaparatang sa kanya, no, na kasalanan, right? So, si Pedro nagsabi na hindi niya iiwanan ng Diyos kahit anong mangyari. Pero when things change, nagkaroon nga ng ganung senaryo, alam niyo pa si Pedro, ipinagkailan niya yung ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. Alright, so brother and sister, marami sa ating nagko-confess that they are Christian. They profess on the public that they are Christian. But the thing is, do we really love God? Are we? Do we really love God? Kasi kakibat ng pangakong ito, no, ay may conditions, and that is to love God. Basahin natin uli, no? Sabi dito, and we know that all things work together for good to them that love God. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin kung ang nangyayari ba sa atin is an opportunity to build our faith, to develop our character, o ito ay isang pagpapalo para ikaw ay muling bumalik sa Diyos dahil nakalimot ka na sa Diyos. Dahil maaaring nagtatagumpay ka sa iyong profesyon o nang umaangat ka sa buhay, gawa ng iyong negosyo o whatever it is that umaagaw ng iyong attention from God. Ano? So, maaaring ito ay isang pagdidisiplina para tayo ay manumbalik sa ating pananampalataya. Alright? But still, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay didisiplinahin ka niya. Lalo pa kung ikaw ay nalilihis ng landas, sapagkat ayaw ng ating Diyos na ikaw ay mapahamak. But still, that is for a greater purpose pa rin, right? So, brother and sister, once again, do you really love God? Because this promise is for those who love God, for those who are called according to His purpose. And that purpose is to be transformed into the image of His Son, to develop our character. Right? So, maliwanag po, no? Sabi nga po ng banal na kasulatan, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Right? So that is the first commandment, to love God above all, above everything, with all of our heart, with all of our soul, and with all of our mind. Gaya na sinabi ng Romans chapter 10 verse 9, if you believe through your heart and soul that Jesus Christ died for our sin and He rose from the dead, thou shalt be saved. Ayan, magandang umaga sa aking pinsan kay Marita Bueno from Singapore. And also to Master Sergeant Adawan, ayan, watching from Baguio. Gayon din naman ang aking classmate si Nathaniel Di Paz from Leyte, yan, nanonood siya. And of course, kay Sergeant Major Villamor Habien. Sergeant Major, magandang umaga sa iyo, kapatid. Si Pastor Villamor Habien, o I might say, Second Lieutenant Habien, ng Philippine Marines. Yan ang ating kapatid, Sergeant Major, doon po sa NATC. Okay, so siya po ay nag-retired na at patuloy po siyang sumusuporta sa ating programa, para sa ating kasundaluhan. Di lamang po sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kaibigan from public and private sectors. Alright? So, may mga kapatid din po tayo na sumusubaybay, gaya po ni Mr. Raymond. Raymond. At gayon din Raymond Garcia, gayon din si Brother Larry Ariola, si Pastor Miliena, magkapatid ng mga Miliena. Right? So, they are watching right now, and even my classmate from Bicol, si Second Lieutenant Cortez from Philippine Air Force. Gayon din si Master Agsulio from Scout Ranger, Second Lieutenant Agsulio. So, naimbag na umaga sa inyong lahat, mga kasama, mga kapatid. Patuloy po tayong tumutok sa ating programa. So, nandito na po tayo on our final point, the consequences of the promise of God.
The fifth thing is the purpose of the promise. So, sinabanggit na natin kanina, it's about those who are called according to His purpose. Para doon sa mga tinawag ng Diyos para sa isang uh, purpose, para sa isang layunin. At ano nga ba ang layunin na yan ng Diyos sa ating buhay? Ano nga ba yung purpose na yan na nakatala o nakasaad sa verse 28 and 29 of Romans chapter 8? So, we know that all things work together for good to them that love God, to them that love God. And those people na nagmamahal sa Diyos, they were called according to their purpose. Those people who love God, they were called according to their purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate, and that is to be conformed to the image of His Son, to be transformed, to live a character Christ-like character, and that's the key, what is the good that all things are working together for, and that is to make us like the Lord Jesus Christ, to be conformed to the image of His Son, because there is no higher good than to be like the Lord Jesus Christ. So yan naman po yung ultimate goal. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate the Lord Jesus Christ. So let's imitate the Lord Jesus Christ, to be conformed in the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi nga po niya, mga kapatid, be not conformed into this world, but be transformed by the changing of your mind. Ma-transform tayo, and that is the very reason if we like or if we want to be transformed, kung gusto natin ng bansang Pilipinas ay ma-transform from corruptions, okay? Kung gusto natin ma-transform, dapat muna ay gawin muna natin yung ating divine na tinatawag natin na tayo po ay kinumissions, ng ating Panginoon Diyos, the Great Commission, because the Great Commission is the key for transformations, right? So, because there is no salvations without preaching the Word of God, because the Word of God is the power of God unto salvation. So, paano maliligtas ang Pilipinas kung hindi sila nakarinig ng pagpapahayag ng salita ng Diyos? And that is the very reason na sa Sergeant Major of the AFP, of the Civil Relations Service, it is a great privilege for me, to share the Word of God para sa ating mga kasundaluhan, lalong-lalo na yung mga nasa field, at yung mga malayo sa pamilya, para sila po ay ating matulungan to encourage them that God is with them all the times. God is protecting them as well as their family is concerned, ay pinoproteksyonan po ng ating Panginoon Diyos. Kaya po sa ating mga sundalo dyan sa field, our katropa from the 1st Scout Ranger Regiment, and even in the special operation, in special forces, as well in the Special Operations Command of the AFP, diyan sa JSOC. Magandang umaga as well do sa ating mga kapatid sa Philippine Air Force, yung mga SPAO. Alright, saka yung ating mga SWAG, yung ating mga Navy SEAL. Magandang umaga sa inyo. Your labor is not in vain, mga kapatid. So, manatili po kayong nakantabay sa ating pong palatuntunan sa programa ng ating Panginoon Diyos na buhay, para tayo po ay sama-samang lumakad ng may pananampalataya, lumalim pa ang ating kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. At nang sa gayon ay makapakinig ang lahat sa pamamagitan ng programang ito. Kaya kayo po ay aking patuloy na inaanyayahan na i-like and share po ito, para mas marami pang maabot. And this morning, by 11 o'clock, ay yung aking pong regular program, yung ating regular program, the Armor of God on our Facebook page, sundan po lamang natin yung page, yung ating page, Facebook page, DWDD, at sa radyo naman natin 1134 kHz AM, and even sa ating YouTube po, ay ating pong sundan, like and share, mag-subscribe po tayo doon, mga kapatid. Ito pong gagawin natin ito ay hindi po para sa akin, kundi po para sa mga sundalo, para sa mga pulis, para po sa lahat ng Pilipino, sa lahat. Ito po ang salita ng Diyos ay wala po itong kulay, wala po itong boundary, wala po itong gender. Ito po ay para sa lahat, because God
loved the world. He died for the world. He died to redeem the world, no? At kaya nga naman kung sino po ang sasampalataya ay maliligtas. So, kinakailangan po na sila ay bago magkaroon ng pananampalataya ay makapakinig muna sila ng pangangaral ng ebanghelyong ito. So, sa pamamagitan ng palatuntunan ito ay maabot natin ang mas marami pang bilang ng kaluluwa. At sa inyo pong pag-share, you do your part po, no? Bagamat hindi kayo nangangaral, ang yung lingkod po na ginagamit ng ating Diyos sa pamamagitan po ng yung share, you have part in the kingdom of God. Right? So, mga kapatid, your labor is not in vain. Mga kapatid, kaya like and share po sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating mga kasamahan sa trabaho, sa ating mga kakilala. Sabi po ng Panginoon, ng Apostol Pablo, no? Ay ng ating Panginoong Jesucristo, sino man magkaila sa akin, ay pagkakaila ko rin sa Diyos. No? So, if we are ashamed to share the gospel, ay ipagkakaila din ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the word of God, for it is the power of God unto salvation. Right? So, mga kapatid, patuloy po na like and share at sundan din po ninyo sa YouTube channel ko po itong ating programa. Ipinupost ko po doon. Hanapin lamang po Ariel Ramos. At gayon din sa Facebook page ko, Ariel Ramos. At makikita nyo po ang aking muka na itong mukhang ito na nilikha ng Diyos. Ayan. Alright. Of course, yung ating Facebook page, ang programa ng radyo ng buong sandata ng Pilipinas, ang DWDD. Sundan din po natin. And this 11 in the morning, I will be having our regular program, The Armor of God. Nagpapatuloy po tayo at ang ating pong tatalakayin mamaya po ay the shield, the shield of faith. Yan, maganda pong pag-usapan mamaya, the shield of faith. At huwag po kayong mawawala. Right? So, many times this promise has been trivialized. For example, someone may be driving down the road and a tire will blow out. The person may say, oh well, the Bible says that all things work together for good. Yan, sinasabi natin, Pag may nangyayaring sakuna sa ating buhay, sinasabi natin, oh, everything works together for good, Yung po kayang nangyari sa Yolanda, is that work for good, mga kapatid? So, yung ikaw ay namatayan ng anak, is that good? Yung ikaw ay nagkaroon ng cancer, is that good? Yes, the person may say, oh well, the Bible says that all things work together for good. Maybe there's a sale on tire. Maaaring mo sabihin na pag pumutok yung iyong gulong, oh, praise God. Siguro, papalitan ng Diyos yung aking gulong. Maaaring mo sinasabi niya. Pero mga kapatid, ang sabi po doon, everything work together for good to them that love God. And those people that love God, they were called for a purpose, para po sa purpose ng Panginoon. The good is not to make us unnecessarily healthy or happy, but to make us holy. That is the mere purpose, to make us holy, because we had been set apart from this world. Kaya nga tawag sa atin, mga saints, according to the Bible. Hindi lamang sila San Pedro, San Pablo. Lahat po ng nakipag-isa kay Kristo ay nilinis na ng Diyos ng kanyang banal na dugo. We have been set apart. Yan po ang ibig sabihin ng saint. We have been set apart. Hindi ibig sabihin na wala tayong kasalanan, kundi nilinis tayo ng Diyos. We have been separated from this world. We have been set apart from this world. And that is for a greater purpose. Right? And because God who called us into salvation is holy, therefore, we ought to live holy. We have to work holy. So, yan po ang ibig sabihin nun, to be transformed into the image of His Son, the Lord Jesus Christ. And that is the goal of our lives, to be like the Lord Jesus, that goal, that is our goal. Our goal must be to be conformed to the image of God, His Son. Alright? So, kaya nga nang sinasabi ko mga kapatid kanina sa ating pong pampungad, sa ating pong introductions, that hindi maganda ang namatayan ka, ang pakiramdam ay hindi masaya. But as a Christians, na nagmamahal sa Diyos at may pananampalataya sa Diyos, ando dun yung joy, right? Ando dun yung joy. Because we know that even at the midst of this struggle, we know that God's hands is at work. Kaya nga may joy. And we know, that
This is an opportunity for us to draw near to God, sa Kanya. At ito ay yung mga tao po na nagmamahal sa Diyos, yung mga sumasampalataya sa Diyos, yung sumusunod sa Kanyang pangangaral, yung ipinapumuhay ang Kanyang salita. So, mga kapatid, whatever the circumstances that come to us, we can rely on God's promises. No matter our circumstances, no one can take this verse out of the Bible, and even Satan cannot take this apart in our heart, right? Kasi po, ito po ay isinulat ng Diyos sa ating mga puso, right? Kaya nga, yan ang kaibahan natin, we have that joy, but this world, they rely on happenings. Pero tayo, we have that joy in the midst of our struggle. So, whatever circumstances that come to us, mga kapatid, still we can rely on this promise of God, and no one can take this promise from us, even Satan. He cannot take this promise from us, because this promise, we can be certain about this. We know we can be certain about this. This promise is complete. It worked together for good, and that promise is for those who love God. And this promise, the very reason of this promise, the cause of this promise, is for us to live a holy life, to be conformed to the image of His Son, the Lord Jesus Christ. All right, so there we have everything. Now we can have that joy because of the complete promise of God that everything work together for good. Nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya Lord, maraming salamat sa iyo, sa ating mga taga-subaybay. Alam po natin, mga kapatid, lahat po ng pangyayari sa buhay natin ay yan po ay kalooban at niloob ng Diyos na maganap. Hindi para po tayo ay pahirapan o parusahan, but to bless us. And even yung pagtutuwid at pagdidisiplina sa ating Panginoon, that is a blessing. Yung pagpapalo niya, that is a lessons that we have to learn. All right? And if you really love God, we can be assured that that motivates us na magpatuloy po sa ating pananampalataya. Okay, so diyan po tayo nagtatapos, at muli maraming salamat po sa mga patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. Gayon din kay Ma'am Diana Garner Maripostel na nagpadala po ng 10,000 star, ng 10 stars, right? Maraming salamat po sa iyo. Gayon din po kay Second Lieutenant Arnel Cariaga. Alright, so maraming salamat sa iyo. Gayon din po kay Ninang Arlene Verdadero. Maraming salamat sa iyo, Ninang. Si Ninang Verdadero ay talagang araw-araw ay nakasubaybay siya sa ating programang ito. So mga kapatid, kung ano man ang iyong pinagdadaanan sa iyong buhay, nakatitiyak tayo ngayon sa pangangaral na ito, ating pong nasumpungan, ating pong natututunan, na ang lahat ng bagay po ay nagkakalakip-lakip, and that is for a purpose to develop, to strengthen our faith, and to develop our faith, and to develop our character, a character Christ-like, and that is to be transformed into the image of the Lord Jesus Christ. So, yan po, tayo po ay inihahanda ng Panginoong Jesucristo for a bigger responsibility. Gaya po ng nangyari kay Joseph, God allows bad things to happen to Joseph for a greater purpose, for a greater plan, and that is to save more life. So, mga kapatid, kung tayo po ay nasa gitna ng pagsubok sa mga oras na ito, maging ito man ay pinansyal, ito ay patungkol sa ating kalusugan, ito ay patungkol sa ating profesyon, sa ating karir, ito ay sa ating pamilya, at kung ano pa man yan, maaaring sa pag-ibig, yan ay nakatitiyak tayo that ang ating Panginoon Diyos ay 1 feet away from us. Ibig sabihin, through prayer, baliin mo yung iyong tuhod, kayo manalangin sa Diyos, and ang promise niya sa Hebrews that we can find mercy and grace in times of needs. So, gaya po ng isang chemist, gumagamit siya ng mga toxic elements, ng mga poison element, gaya nga po ng sodium and chloride, but
when it mixed together, it will result into a product of like a table salt. And even our toothpaste, ano, it is made of sulfur and chloride, but ginagamit natin ng mga bagay na to. So yung mga pangyayari sa buhay natin, bad things that happen into our life, God can turn that into a blessings. Okay? So kung tayo po ay dumadaan ng mga pagsubok yan, mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pananampalataya. Tayo po ay patuloy na kumapit sa Panginoong Diyos, manalangin. And sabi nga po, no, there is no trials na dumadating sa buhay natin na hindi po pinagdadaanan ng ibang tao. But it is our God that makes a way because God will make a way. No? So, for us to overcome anuman yung mga circumstances meron sa ating paglalakbay. Okay? So, mga kapatid, kung meron kang suliranin, huwag mahihiya na i-message ako and I am more than willing to pray for you. No? Let's pray together. Ano man yung problema na yan, i-direct message mo na lang ako kung ayaw mong mabasa dito. Pwede po yun, ano? Ipag-pray natin po yan. Right? So, kung may mga katanungan kayo, i-direct message na lamang po ninyo ako at babasahin ko po yan at make sure that I will reach out sa inyo kung meron man. Right? So, magandang umaga sa ating lahat. Huwag po nating kalilimutan, ang ating Diyos ay buhay, ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So, anumang problema yan, lagi nating iisipin, mas malaki at makapangyarihan ang ating Diyos. So, tayo pong lahat ay manalangin. Yan. So, mapagbihayang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na nasa langit, sana namang tagumpay, Panginoon, ang pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala mula sa iyong salita, Panginoon. So, all of us na nakinig, Panginoon, were encouraged, Lord God, in our faith, Lord, because we discovered, Lord, we have been repressed, Panginoon, na kami ay napaalalahanan, Panginoon, that you, as a sovereign God, you are in control of everything, and you allow everything to come, to happen great, for a greater purpose, Lord, and that is to strengthen our faith, and that is to develop our character, to be transformed into the image of your Son, the Lord Jesus Christ. Lord God, hindi po madali ang bagay na ito para sa amin bilang mga tao na mayroon pong kahinaan. And that is the reasons, Lord God, we come to you in prayer, Lord God, asking for wisdom, asking, Lord, na for strength, Lord, na kami ay Panginoon, na merong katiyakan na hindi mo kami papabayaan, Lord, that you are in control, even in our struggle, Lord. You are in control, Panginoon. Na, Lord God, that with you we have that victory because we are more than conqueror through our Lord Jesus Christ, Lord God. And sin is no more dominion over us, Lord. He is not in control over us, Lord. Even the power of Satan have no control over us, Lord. Because you have freed us from the bondage of sin, Lord God. Lord, wag mo sanang hayaan na kami po ay padapain ng problema. Ano man ito, pinansyal, kalusugan, personal, sa aming profesyon, whatever it is, ito man ay business namin, trabaho namin, relasyon sa pamilya, Lord God, everything, Lord God, uh, bigyan mo sana kami ng kalakasan at huwag mong hayaan, Panginoon, na kami ay maikapo sa panghinaan ng loob, Panginoong bunsod ng mga suliranin sa aming buhay, because Lord, kami po ay pasanin mo sa oras ng aming kahinaan, Panginoon Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw na aming Diyos ay nakababatid ng aming mga pangangailangan, ng aming damdamin, ng aming puso at isipan, at wala pong maililingid sa iyong paningin because you are omniscient God, Lord. Kaya you know the desire of our heart, Lord God, at yung pangako mo nga, Panginoon, on Book of John, on chapter 10, Panginoon, na whatever we ask in your name, Lord God, if we abide in you and your words abide in us, whatever we ask, Lord, you will give, Lord, pagkakaloob mo sa amin. And we claim everything, Panginoon, as an answered prayer, Lord, sa umagang ito. Anuman yung cry out ng aming puso, Panginoon, ay nakarating na before pa man kami manalangin sa iyong kabanalan, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya, Lord God. And we claim that, Lord, as an answered prayer. We claim that, Lord God, in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, sa magandang ito ay itinataas namin ang aming bayan, ang aming bansang Pilipinas na pinakamamahal, na
bigyan mo po kami ng protection, Lord God, laban sa banta ng terorismo, ng pananakop, Panginoon, na internal at external, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa nangyayaring sigalot o banta ng pananakop ng bansang China, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea, Panginoon. Na Panginoon, bagamat kami ay isang maliit na bayan lamang, Panginoon, kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong kapangyarihan na ikaw po ang magbibigay ng proteksyon sa amin, lalong-lalo na sa aming mga kasamaang sundalo from the Philippine Navy and even from the Philippine Coast Guard, and also, Panginoon, from Philippine Air Force na nagbabantay ng aming himpapawid, ang aming buong katihan, ang Philippine Army, Lord God. At gayon din po, Panginoon, yung aming mga kababayan na nangingisda sa lugar na yan ay iyo pong proteksyonan laban dito sa pambubuli ng bansang China, Panginoon. Bagamat napakalaki ng China, Panginoon, ay mas malaki ang aming Diyos at makapangyarihan sa lahat. Lord God, sapagkat ang bansang Pilipinas ay sumasampalataya sa iyo, Panginoon, bilang aming Panginoon Diyos. At ang iyong pangako, Panginoon, sino mang nagtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi mo pababayaan. Kaya po nga naman, Panginoon, itinataas namin sa iyo at kiniklaim namin, Panginoon, ang pangako mong iyan, Lord God. Alang-alang sa mga anak mo, Panginoon, sa bansang ito, pagpalain mo po ang aming ekonomiya, at bigyan at igawad mo sa amin ang iyong pagpapala. Gayon din, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming Pangulo, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasama ng kanyang buong secretary ng kanyang gabinete, Panginoon, from national government down to the local government unit to the small unit of the community, every family, Lord God, kami po ay pag-ingatan at pagpalain mo, Panginoon Diyos. And we claim the victory today in the mighty name of Jesus Christ. This is our prayer. And we bring back all the glory to you, Lord God, in the name of Jesus. Amen. So, there we have it, mga kapatid, sa umagang ito. At patuloy tayong pagpalain ng Diyos. At sabi ko nga po, kung hindi man tayo nakakapagpahayag ng salita ng Panginoon Diyos, the mere fact that you share this program to others ay naging part na po kayo ng programang ito. And with that, God will continue to bless you. So, that's it. Tayo po yung magpapaalam na. Ingat po sa pagpasok sa trabaho. At let's do everything for the glory of God. God bless everyone. See you tomorrow. And see you at 11 o'clock this morning on my program sa palatuntunan ng Diyos, The Armor of God. Amen. Bye-bye.